Masasabi nating isa ang Nas Daily sa naging pinakakinasusulok content creator sa ngayon. Mula sa mga alegasyon ng pagtatangkang pananamantala sa isang indigenous tattoo artist dito sa Pilipinas hanggang sa dati niyang empleyado na si Isa Al-Habib na dati ay napapanood sa mga video ng Nas Daily na ngayon ay nagsasaad sa publiko na hindi na siya nakikipag-ugnayan sa Nas at ayaw nang magkaroon ng ugnayan dito. Does Isa Al-Habib work for Nas Daily? That's 1 minute. See you tomorrow. Currently, no, I do not work for Nas Daily and I'm not on Nas Daily's payroll. I work for Nas News Arabia, which is under UAE government and under a company called Visioneers. Right. As you know, as we both work in the same place. So no, I'm not an employee of Nas Daily. Currently, I'm not either. Sinasabi nila na ang Nas Daily ay sumikat sa pamamagitan ng pagkawalang galang sa kultura ng mga tao at lahat ay clickbait scumbag lamang. Isa ito sa mga komento sa kanya ng mga Pilipinong taga-subaybay niya. He is incredibly hated here in the Philippines. Think about it. Filipinos are one of the most laid-back and welcoming humans on earth, and he manages to piss off all 100 million of us. Sa napakaraming ebidensya at mga kontrobersyal na issue tungkol sa kanyang personalidad, sa paggawa ng mga paid videos na hindi dinisclose at ang kanyang saloobin sa kanyang katutubong pinagmulan na Palestine. Tila ang kanyang hinaharap ay dumilim at may mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Noong ika-25 ng Mayo 2022, isang reporter na nagngangalang Avi Yamini ang nagpost ng video sa YouTube kung saan nakaharap niya si Nusir sa Davos, Switzerland. You push the climate change agenda. You push a lot of these agendas, these woke agendas. But here, what's the cover? We've done more for climate change than you have. Here, what have you done? We've done. How did you get here? We've done more for climate change than you have. How did you get here? Okay, see you later. Naz, how did you get here? How did you get At dito ay tinawag ni Abby si Nas na ipokrito. here pretending that I stand for all these things? I'm doing good, brother. How are you? But you do, mate. You do. There you go. The biggest hypocrite on YouTube. Matapos tawagan si Nas Daily sa Twitter, pumayag si Nas na makipagkita kay Avi sa Dubai para sa 2 oras na debate. Gayunpaman, ito ay naging isang maling hakbang para sa kanya. Mula sa thumbnail ng 26 na minutong version ng Nas Daily, mautak na inilagay ni Nas ang sarili sa good side at si Avi ay inilagay sa bad side. Halatang inedit ni Nas ang video at pinakita ang version na magpapaganda sa imahe niya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Nas ay ang mga komento. Kahit sa sarili niyang platform, ang mga viewers ay hindi nagpakita ng kahit anong suporta sa kanya. Avi owned this debate. Avi won this debate hands down. He kept to facts and didn't resort to personal attacks or opinions like Nas did. Keep in mind this is only a 26-minute clip of a 2-hour debate. Even so, Nas still lost the debate, even in his own edit. Mula sa halos 2,000 comments, halos 100% ang sumang-ayon na nawala si Nas sa plot at dapat natanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, hindi iyon gagawin ni Nas at mas lalong magiging worst pa ang mga bagay-bagay. Fire! What? What? Personal attacks! Fire! Mula sa halos 2,000 comments, halos 100% ang sumang-ayon na nawala si Nas sa plot at dapat natanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, hindi iyon gagawin ni Nas at mas lalong magiging worst pa ang mga bagay-bagay. Fast forward sa sumunod na taon sa Davos, ipinakita ni Nas ang kanyang ego sa publiko ng literal. Walang pag-aalinlangan, walang pakundangan na tumakbo si Nas at pinutol ang panayam ni Avi sa Prime Minister ng Luxembourg. Running away. So is he annoying you? Is he annoying you? No, it's still okay. Okay, because this is Nas Daily. He's a Nas Daily. This guy's annoying. Be careful of this guy. Ang ugali ni Nas dito ay naging dahilan para makumpirma ng kanyang mga viewers na siya ay may masamang ugali, isang taong hindi kayang ilagay ang sarili sa isang sibilisadong paraan. At maging ang Prime Minister ng Luxembourg ay hindi naging komportable sa saloobin ni Nas. Ang iba ay naniniwala na siya ay isang narcissist, marahil dahil sa kanyang kawalan ng self-awareness o sa sobrang katangahan. Ang narcissistic na pag-uugaling ito ay maglalarawan kay Nas bilang isang tao na may madalas na emotional meltdown.
Lubusang sisirain ni Nas ang kanyang imahe sa halos bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Noong ika-15 ng Hulyo 2024, nag-upload si Nas ng isang video na pinamagatang I studied Islam for 1 month and I lost all my hair. Sa video na iyon ay ipinakita ni Nas kung paano siya bumalik sa kanyang Islamic roots. Bagamat dati nang gumawa si Nas ng sarili niyang relihiyon na tinawag niyang Nasism dahil sa curiosity na hindi may ugnay sa kahit anong partikular na relihiyon. Ang video na iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang kredibilidad bilang isang tao na tunay na bumalik sa pagiging Islam. Ngunit bilang isang taong gagawa ng kahit ano para lang sa content. You didn't even know when Islam started. Please don't misguide people. This guy should be banned permanently. Brother, don't paint Islam with your own brush. There's no partial Islam. Islam is about entering into it fully. May Allah guide you. At isa pang komento na nagpalala ng mga bagay. The most hypocritical video I've ever seen. Which is true dahil kung sasabihin mong nag-aral ka ng Islam sa loob ng 1 buwan at hindi ka man lang makakuha ng napaka-basic na tamang kaalaman at dahil dito ay naku-question kung ano ang ginawa niya sa buong buhay niya bago siya pumunta at lumikha ng sarili niyang relihiyon. Kung i-judge mula sa mga comments at ratio ng like versus dislike ng video na yon, halatang nawala na ang epekto ni Nas sa tila sarili niyang community. Sa mga susunod ay mas marami ka pang matutuklasan. Ang mapusok at clickbait na pag-uugali ni Nas ay naglalagay sa kanya sa isang napakasamang sitwasyon. Sa isang video na hindi angkop sa mga Muslim na manonood sa buong mundo, mas nakita ng lahat ang kamalian. Maraming Muslim na content creator ang magiliw at maayos na ipinunto ang kanyang mga pagkakamali. And in Mecca, for the first time in my life, I shaved my head completely just to make a point. Don't do Islam to prove a point. Your intention should be to please your creator. Kinall out siya ng content creator na may pangalang Dean Show TV sa YouTube sa kanyang maling pananaw tungkol sa Islam na hindi nagsasalita tungkol sa sitwasyon sa Gaza at kung paano niya nasabi sa kanyang sarili na Israel first. Bagamat mahirap sukatin kung gaano ito katotoo, na kung paano siya nahuli sa camera na nagsasabing Israel sa isang video kasama ang isang grupo ng mga tao at pagkatapos ay sinubukang bawiin ang sinabi nang mapansin niyang nire-record siya ng camera. What you say? Israel, sir? No, we don't love Israel, my boy. We don't. Free Palestine. Ito ay nagpapakita lamang kung bakit tinatawag siya ng mga tao na isang ipokrito. Hindi siya maaaring magsalita sa publiko laban sa Israel at hindi rin niya masuportahan sa publiko ang Palestine. Ito ay medyo malapit sa katotohanan. Halimbawa noong nagkamali siya sa pag-amin na ang ilan sa kanyang mga video sa Nas Daily ay mga paid advertisement. Sometimes we get a brand deal in which I have to go on the spot for 1 full day and make a video. Gayunpaman, nang tanungin siya ng babaeng YouTuber na si Silicon Valley kung idineklara niya ito sa kanyang mga video, napagtanto ni Nas na nagkamali siya sa sinabi, ngunit huli na. So sometimes the characters that are in your video are actually paid sponsorships. Sometimes, yes. Do you say that in the video? So it's actually like less than 3% of the content. And we do not say that because, well, one, in the post, it's when we say thank you to XYZ, blah, blah, for making this possible. Two, it's like we don't live in America, so you don't actually have to say it. Nagdagdag din ito ng isa pang layer ng kakilakilabot niyang pahayag. Nang tanungin siya tungkol sa criticism at ironically, ang ugaling ipinakita ni Nas sa chapter na ito ay tinawag ni Silicon Valley bilang exposed. Literal na ipinakita ni Nas ang kanyang egotistic na attitude. Ito ay magpapalala pa sa masamang sitwasyon niya. It's like, you're famous, everybody loves you, get so much money, you make $500,000 a month, and some random ass kid on YouTube makes a video about a fish. Yeah, make more of these videos, I'm making $500,000 a month. Well, marahil ito ang mga senyales ng isang narcissist na tingin ng mga tao sa kanya. Mataas ang tingin sa sarili, hindi tumatanggap ng kritisismo, mapagsamantalang pag-uugali at mababaw na pakikitungo. Noong ika-8 ng Pebrero 2023,
Araw-araw na nag-upload si Nas ng video tungkol sa isla ng Bali. Hindi nagtagal ay sinalubong ng mga nagngangalit na komento ang video na ito. Nakalulungkot ang tugon dito ng mga lokal na siya ay kasuklam-suklam na napaka-ignorante. She is white. He is white. Racism has entered the chat. Nas posted a video that made racism sound like an adventure. First I thought it was a satire, then I expected a plot twist, and now I'm disappointed that you don't mention any critical aspect of white tourism in Bali. Oddly, the fact that Bali has no public transportation to speak of was presented as a positive. He presented the reality of thousands of roads, clogging scooters, zipping through green, beautiful rice fields as joyous. Marahil ay masasabi natin na excuse siya sa pagkakamaling ito. Pero nakagawa na siya ng ganito dati. Habang lumalaki ang kahihiyan ni Nas, mas lalo siyang naging ganadong manamantala. Noong 2020, ipinakita rin ni Nas ang kanyang pagkabulok nang magdulot siya ng kontrobersya sa Singapore sa pamamagitan ng pagli-label sa bansa bilang halos perpektong bansa. Aakalain ng isa na ito ang magpapasaya sa karamihan ng mga Singaporean. Tama ba? Well, nakita ng mga Singaporean ang kanyang kalokohan at agad na nalaman na naghahanap lang siya ng mga click. Direktang inilagay ito sa kanya ng isang Singaporean male TV presenter sa live TV. Encourage more people to follow you. I mean, is that a sort of a recipe for success in terms of getting more eyeballs? Because ultimately, that is what you want. That's what you need to succeed, right? Na kung saan kalaunan ay may nag-comment dito. I remember when he praised Singapore way too much until every Singaporean on the internet told him to shut up. All because he was salty over the fact he can't get into Malaysia with Israel passport. Ang kanyang mga kalokohan sa mga bansa sa buong Asia Pacific ay nag-trigger ng mga news articles tulad ng campaign para i-unfollow ang Nas Daily na makakuha ng traksyon pagkatapos ng kontrobersya sa tribal tattoo artist. Ang Nas Daily ay tinuring na neo-colonialist sa mapagsamantalang Philippine content at mga comments gaya ng sumobra na siya, salamat sa kanyang mga Filipino followers. Ngunit sa tingin ko ay nagising na ang mga Pilipino pagkatapos niyang pagsamantalahan ang kanilang kultura. Tinutukoy ang noong kanyang online learning platform. Ang Nas Academy ay nag-alok ng kursong tattooing kasama ang 100 at 4 na taong gulang na si Wang Od, isang maalamat na mambabatok na nakatira sa Kalinga sa Pilipinas. Sinabi ng grandniece ni Wang Od na si Grace Palicas na hindi nagbigay ng pahintulot ang tradisyonal na tattoo artist sa Nas Academy. Sa mga sumunod na buwan, isa pang paratang ang kaagad dumating. Si Luis Mabulo, ang tagapagtatag ng isang social enterprise na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na ihayag ang kanyang sariling encounter sa Nas Daily. Sumulat si Mabulo sa Facebook tungkol sa kung paano binisita ni Nas ang kanyang bayan noong 2019. Sinabi niya na naging bastos si Nas at nilait ang lokal na accent at lengguaheng Tagalog at inuuna ang clickbait content kaysa sa tunay na pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sinabi rin niya na pinapakita ni Nas ang neo-colonialist narrative ng kanyang pag-uugali sa buong mundo at hindi tunay na nagsasabi kung ang isang video ay isang paid advert. Ang kanyang kredibilidad ay lalong bumagsak nang inilarawan niya si Sam Bankman-Fried bilang ang pinakamapagbigay na bilyonaryo. At sa huli ay tinanggal din niya ang video na iyo. At isa ay nang tawagin din niya si Changpeng Zhao na founder at CEO ng Binance bilang ang pinaka-humble na crypto billionaire. Gayunpaman ang Binance ay kinasuhan ng paglabag sa mga sanction at money transmitting laws at si Xiao ay napatunayang nagkasala ng money laundering. Ironically, tinanggap ni Nas na malapit nang matapos ang kanyang karera. Nas Daily will lose some of the magic in the next 5 years. Malamang ay dumating na ang oras, ngunit maaari pa rin siyang magpatuloy sa paggawa ng mga video kahit na madami ng galit sa kanya. O fully mag-commit sa kanyang tech products na naka-attach din sa pangalang Nas, na malamang na ikagagalit din ng mga tao sa sandaling marinig nila ang salitang iyon.